Story time. Mga kapatid, alam niyo ba na may isang tao sa Biblia na hindi na-baptize, hindi nakapag-serve sa church, hindi nakagawa ng good works. Pero sinabi pa rin sa kanya ni Jesus, "Today, you will be with me in paradise." Habang naalala ko to, binasa ko ulit yung kwento at may napansin akong detalye na sobrang ganda. Nasa krus si Jesus at hindi lang siya, may dalawang kriminal sa magkabilang tabi niya. Pareho yung dalawang na guilty. Pareho silang may kasalanan. Pareho silang nasa huling sandali ng buhay nila. Pero magkaiba yung naging response nila kay Jesus. Yung isang kriminal, nakisabay siya sa pangungutya kasamang maraming tao. Sabi niya, "Kung ikaw nga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami." Parang gusto lang niya si Jesus dahil may kailangan siya. Pero yung isa, sinaway niya yung kasama niya. Sabi niya, pareho lang tayong hinatulan. Ang kaibahan lang, tayo deserve natin to. Pero siya, wala siyang ginawang mali. Wala siyang ginawang kasalanan. Grabe no? Habang halos lahat ay hindi nakakilala kung sino si Jesus, isang kriminal ang nakarecognize sa kanya na inosente siya. Tapos, sinabi pa niya, sobrang simple, "Jesus, alalahanin mo ako kapag dumating ka na sa iyong kaharian." Yun lang. Wala siyang mahabang prayer. Wala siyang kahit anong special words. Hindi siya nakapangako na babawi siya. Di rin siya nagsabi, "Lord, ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko." Kasi wala na siya mabibigay. Ilang oras na lang, mamamatay na rin siya. At ito yung detalye na nakapag-reflect sa akin. Hindi niya sinabi, "Jesus, alisin mo ako sa krus." Napansin niyo ba yun? Hindi niya hiningi na baguhin ni Jesus ang sitwasyon niya. Ang hiningi niya, alalahanin mo ako. Parang na-realize niya na mas importante ang presensya ni Jesus kaysa pagkatakas niya sa paghihirap. At ito yung favorite line ko. Ang sagot ni Jesus ay hindi ganito, "Sige, pag-isipan ko." Or, "Antayin natin pag deserving ka na." Pero alam niyo ang sagot ni Jesus sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Imagine that, today. Hindi after na pagmalaya na siya, hindi pagka nakabawi na siya kay Lord, kundi sinabi ni Lord sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Grabe no, yung grace ni Lord. Yung kriminal na wala na siyang oras para gumawa ng mabuti. Hindi na siya nakapag-volunteer. Hindi na siya nakapagbigay ng offering kay God. Hindi na siya nakapagbago ng reputasyon niya. Hindi sinabi ni Jesus, "Sayang, kulang pa yung good works mo." Kasi ang nagligtas talaga sa kanya, hindi ang ginawa niya, kundi ang ginawa ni Jesus. Hindi ibig sabihin na hindi na mahalagang good works. Pero ang good works ay resulta ng salvation. At alam niyo ba kung ano pa yung mas mahagandang balita? Ang unang tao na pinangakuan ni Jesus ng paradise pagkatapos niya mamatay. Hindi pare, hindi pastor, hindi disciple, hindi religious leader, kundi isang kriminal. Parang sinasabi ni Jesus, kung may pag-asa para sa kanya, may pag-asa rin para sa iyo. Kung feeling mo na ang dami mo ng maling nagawa, iniisip mo na baka hindi ka na kayang patawarin ng Diyos, remember the thief on the cross. Hindi siya lumapit kay Jesus, dala ang achievements niya. Lumapit siya, dala ang kasalanan niya. At ang lahat ng yun, isinurrender niya kay Jesus. At sapat na yun para salubungin siya ng grace ni Lord. Because Jesus doesn't save people who have everything together. He saves people who knows they need Him. This story reminds us that God does not measure us only by our past. He sees the heart that chooses Him today. Whatever mistakes, failures, or regret we carry,
we can still come home to His mercy. May we learn from Saint Dismas to humble ourselves, trust in God's mercy, and never lose hope, because God's love can reach us even at our lowest moment. Mga kapatid, join me in prayer as we sign ourselves in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, like Saint Dismas, we come before you with humble and repentant hearts. Thank you for reminding us that your mercy is greater than our failures. Help us to let go of our past, trust your forgiveness, and choose you each day. May our lives become a sincere offering of love, faith, and gratitude. When we feel unworthy or far from you, reminds us that your arms are always open. Jesus, remember us and lead us home to you. Continue, Father God, to change us. May you continue, Lord God, to give us the peace, Lord God. Whatever shortcoming, Lord God, shortcomings that we've done in the past, may you forgive us, Lord. We surrender to you, Lord God, everything, Lord, that we have. Our past, whatever things that we hold in our hearts, Lord God, we leave it up to you, Lord God. And we asking you, Lord God, to be in control, Lord God, of our life. For this we ask in Jesus' mighty name, together with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Until next story time, may God bless you.